Meron ako magandang balita na nais kong ibahagi sa'yo. Alam ko na sa mga madilim at malungkot na panahong ito, parang lahat ay lumalala. May mga taong nasasaksak. Ang mga babae at kababaihan ay minamaltrato at ang gobyerno ay hindi nakikinig sa publiko. Ang gobyerno ay ayaw gumawa ng kahit ano. Sa totoo, dinodoble pa nila ang pagkukulang at nililito ang publiko. May kaunting pag-asa kaya ginagawa namin ito. Kaya tingnan ninyo ito. Gumawa ako ng video tungkol dito kamakailan dahil alam ko, tulad ng nagbago ang damdamin ng mga katutubong mamamayan at naging galit, nagbabago rin ang damdamin ng kabilang panig. May isang panig na galit pero may isa pa na nagsasabing, sige na nga, hindi naman ito ang bansa natin. Mas mabuti pang umalis na lang tayo. Kaya isinagawa ang survey nitong Mayo. Isa sa 3 British Muslim ay nag-iisip na umalis sa UK. Gumawa rin ako ng video nung mas maaga ngayong taon, kung saan tinalakay ko ang isang survey na nagsasabing 40,000 Muslim ang umalis sa France. Ngayon, hindi ko alam kung saan sila pumunta. May mga nagbibiro na baka dito sa UK sila pumunta. Sino ba ang nakaalam? Pero pakinggan niyo ang ilang Muslim na nagsasabing, sawa na kami. Aalis na kami. Kaya sa tingin ko, kapag binalikan natin ang panahong ito sa kasaysayan, makikita natin ang pagpatay kay Henry Nowak at ang tangkang pagpugot sa ulo ng lalaking Scottish na iyon. Pasensya na, oo, Scottish siya pero nangyari yun sa Belfast. Maraming taong nagalit doon. Siyempre, nagdulot yon ng mga kaguluhan. May ilang ulat at video akong nakita pero hindi ko talaga maipapalabas ang mga yon. Habil marami kang makikitang ganitong tweet at video. Hindi mo naman kayang iligtas silang lahat. Kaya libu-libong Muslim na imigrante ang tumakas. Hindi ko alam kung libu-libo talaga pero alam mo, may mga nakita akong video ng mga tao na parang end of the world ng eksena at pinupuno nila ang mga kotse nila, ang trunk ng kotse ng mga gamit, tapos umaalis na lang sila. Kaya itong particular na insidenteng ito, sa tingin ko ay magiging isang mahalagang sandali dahil napapaisip nito ang maraming tao tungkol sa kanilang kinabukasan kung dapat pa ba silang manirahan sa UK o hindi. Makikinig ako sa Muslim na ito. Are, kung ikaw ay isang Muslim, wala ka ng ibang pagpipilian kundi lisanin ang UK at lumipat sa isang Muslim na bansa ngayon dahil ang mga kapatid mong babae, ang iyong ina, ang iyong asawa, hindi sila ligtas kapag lumalabas sila, tulad ng kung ang iyong ina. Walang masamang nangyari sa kanila. Isang insidente lang ng hate attack sa babaeng nakahijab na nasagasaan. Siyempre, napakasamang bagay yon at walang dapat sumuporta doon. Kailangan nating kondinahin yon ng buong buo. Pero mas marami pang nangyari sa kabilang panig. Sige, huwag kang magpaloko sa kanila. Tingnan mo, ito pa lang ang mga naiulat ng BBC ngayong taon. Isang 12 taong gulang na babae ang nagkwento sa korte na siya ay sinakal at ginahasa. Tingnan mo. Itinanggi ni R ang paratang na naglalakad siya sa kalsada para maghanap ng babae. Iyan ang ginagawa nila. Nakulong ang isang Afghan asylum seeker dahil sa panggagahasa ng 12 taong gulang na babae. Isang lalaking niliti sa korte dahil sa panggagahasa sa dalagita sa tabing dagat, 6 na araw nakalipas. Lahat sila ay Muslim. Hindi dapat ganito tratuhin ang mga babaeng Muslim. Sa kanluran, hindi sila tinatrato ng ganito. Pasensya na, nakalimutan kong ipakita ito. Nabawasan ang sentensya ng isang asylum seeker na nakulong dahil sa panggagahasa sa parke. Hindi ba nakakagulat yon? Nabawasan ang kanyang sentensya. Kaya pala ganito. Oo. Inan mo, ito ang nangyayari sa mga kalsada natin. Tingnan mo ito. Itong Aprikano o taga-Gitnang. Silangan na migranteng ito ay nilalapitan ng babaeng ito sa Camden at sinabihan siyang papatayin siya. At tingnan mo siya. Itong mga batang babaeng taga-kanluran ay lumaki sa isang ibang-ibang kapaligiran. Sinabihan sila na hindi dapat titigan ng lalaki ang isang babae. Hindi ka rin dapat sipulan ng lalaki. At kapag ginawa niya yon ay sexual harassment. Pero ang parehong ideolohiya na nagbigay sa atin ng mga progresibong nagtaguyod ng mga ideya tulad ng feminism, ay siya ring sumuporta sa malawakang pagpasok ng mga taong gumagawa ng ganito sa kanilang mga kalsada at tinitiis nila yon. Hindi ba't nakakagulat yon? Nakakatuwang isipin kung paano kayang magtaglay ng tao ng magkasalungat at kabaligtarang moral na paniniwala para suportahan ang ideolohiya. Kamangha-mangha, hindi ba? Namamangha ako ron. Sabi ko babariling ko sa ulo ang boyfriend mo. Babarilin niya sa ulo ang boyfriend niya. Ang ganda kasi sinasabi niyang akin ka.
Yun ang sinabi niya. Sabi ko, Yung boyfriend mo, babarilin ko siya sa ulo. may boyfriend ako. Hindi, babarilin ko siya sa ulo. Oo, dahil sa'yo. Akin ka! Hindi ako ang hello no mo! Iyan ay nerbisong tawa dahil malinaw na ayaw niyang galitin siya. Sinong nakakalam? May dala ba siyang kutsilyo? Hindi naman bago. Nangyari na dati. Palaging nangyayari yan. Iyan ang nangyayari sa ating mga kababaihan, mga bata, mga dalagita. Pati ang BBC ay naguulat tungkol dito. Nagulat talaga ako. Sabi ko, bakit nga ba naguulat ang BBC tungkol dito? Sige, hindi ko mahanap ang video kung saan mismong inaamin ng BBC na ang mga naghahanap ng asylum ay lubang hindi proporsyonal ang pagkakasangkot sa mararas na krimen. Alam mo ba? May ilang Muslim na nagsasabi, oo, baka yun na nga at tapos na ang laban. Pakinggan mo siya. Ngayon ay reality check para sa mga Muslim sa UK dahil sa pag-isabaw ng reforma sa bansa. Hindi pabor sa inyo at sa mga imigrante ang damdamin ng publiko. Kailangan nating tanggapin ang reality check na ito. Bilang mga Muslim na naninirahan sa UK, kailangan nating maunawaan na ang direksyon na tinatahak ng bansang ito ay laban sa Islam. Sige. Hindi dapat tayo masyadong magreklamo dahil parang bisita lang tayo sa bahay at maaaring baguhin ng may-ari ang mga patakaran kahit kailan. Kaya hindi tayo dapat magreklamo dahil sa huli, meron naman tayong sariling mga bahay, meron tayong sariling mga lupain. Kaya dapat pansamantala lang tayong nasa UK at kanluran bilang mga migranteng naghahanap buhay para kumita ng pera. Dapat nating iwan ang mga lupang ito at bumalik sa sarili nating lupain. Pero ang mangyari, pinilit nating manatili sa isang kapaligiran na hindi naman talaga angkop para maisabuhay natin ang Islam sa simula pa lang. Mula pa noon, ang mga patakaran sa bahay ay hindi talaga akma sa Islam. Kaya ngayon, sinasabi ng host na ang mga pinahalagaan ninyo at ang mga pinahalagaan namin ay hindi magkatugma. Oh, Kaya kailangan ng maintindihan ng mga Muslim na para mapanatili ninyo ang inyong Islam, ang inyong moralidad, ang inyong dignidad, kailangan ninyong bumalik sa sarili ninyong mga lupain. Ito ang pinakamahalagang punto. Ito ay totoong issue na kailangan nating maintindihan ngayon. Oh. Kailangan nating pag-usapan ang isyong ito ngayon. Walang saysay itanggi o magbulag-bulagan sa mga bagay na ito. Kailangan nating pag-usapan ito ngayon dahil kailangan na nating questionin ang ating pananatili dito sa UK. At para rin sa ating mga anak, gusto ba talaga nating manatili sa isang lugar kung saan hindi tayo tinatanggap, kung saan hindi tinatanggap ang ating mga pinapahalagahan, kung saan hindi tinatanggap ang Islam? samantala, itong tinitiis na mga karaniwang Briton. Tingnan mo ito. Isa na namang agresibong ilegal na migrante ang nangharas sa babae. Sinabihan siya na hindi na namin titiisin ang ganitong kalokohan, kaya na-update ang kanyang asal. Tingnan mo ito. Ipinapakita ng mga human smuggler ang mga lasing at halos hubad ng mga Brito na babae sa mga video post sa social media. Oo, ginagamit ng mga smuggler ang mga lihim na kuha ng mga lasing at hindi maayos ang damit na babae sa social media. Partikular para sa mga taga-Hilagang Aprika, Afghan, Indian at Pakistani. Kaya kapag pumunta sila sa UK o sa mga bansang kanluranin, ganito sila umasta. Tingnan mo ito. Itong Pranses na babae, abala lang sa sarili niyang gawain. Itong matabang migranteng ito, binabaril siya ng water gun. Sino ba ang nakakaalam kung tubig, ihi o asido ba yan? Ganito sila. Tingnan mo. Umahalahak at nagtatawanan sila, pinagtatawanan siya. Para itong nakakatakot na eksena sa pelikulang Hollywood. Anthony! Wala! Tapos na! Ha? Lahat sila ay Muslim. Lahat sila ay Muslim! Lahat sila ay Muslim! Hindi nila ganyan tratuhin ang mga babae nila. Pero hinayaan mo silang pumasok. Bakit nila ginagawa yon? Dahil dito, hinihikayat silang pumunta at gawin ang gusto nila. Tingnan mo ang mga puting pokpok. Ganito tinitingnan ng mga babae doon. Maaring ganun nga. At hindi lang mga taga-gitnang silangan ang nag-iisip ng ganun, pati rin mga nasa Britanya. Pati mga tinatawag mong lipstick Muslim at si Busha Sheikh,
Pareho rin mag-isip na ang mga puting babae ay pokpok lang. Para sa kanila, wala silang pakialam. Karaniwan ito sa mundo ng mga Muslim. Pero mas okay daw ang mga babaeng Muslim habil nagtatakip sila at maayos manamit. Kaya raw hindi sila dapat galawin. Ganyan ang pananaw. At suportado pa ng Quran. Ayon sa Quran, kailangan magdamit ng maayos ang mga babaeng Muslim at magsuot ng abaya at hijab. May pagtatalo tungkol dyan. Kaya naman, mula sa hijab hanggang sa parang nakabalot na parang supot ng basura ang saklaw niyan. Puro pagtatakip. Kaya nga sinasabi natin na hindi tugma ang mga kulturang ito. Pero tingnan mo itong mokong na to. May lakas ng loob linlangin ang publiko. Hindi ligtas ang mga babaeng Muslim. Sa tingin ko, ang kapatid o asawa mo ay nagsusuot ng hijab, mikab at abaya kaya may panganib siyang maatake at hindi mo siya laging makakasama. Isipin mong hindi ka komportable kapag may umaalis ng bahay, parang hindi ka rin makalabas. Oo, pumunta ka sa Muslim na bansang bawal talagang lumabas ng bahay ayon sa batas tulad sa Afghanistan. Maring hindi ito opisyal na totoo sa ibang Muslim na bansa. Pero sino ba ang gustong lumabas kung makikita mo ang dagat ng mga manyakis na lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit? Sinasabi ko sa iyo, sa Pakistan, kapag may babae sa labas, tinititigan siya ng malaswa. Karaniwan na itong nangyayari. Alam ito ng lahat. Mamuhay ka ng komportable kahit alam mong hindi ligtas ang pamilya mo. 5 taon na ang nakalipas, ligtas pa sila noon. Oh, ayos lang yan. Gusto ko maniwala sila ng ganito para makaalis sila. Umalis na lang. Hindi mo kayang maging komportable kung biligtas pamilya mo. 5 taon na, tara, subukan mong umalis ng UK at maghijra. Buhay Muslim. Alam mo, 3 taon na ang lumipas, subukan mo na. Ngayon, mukhang kailangan mo na. Kitang-kita mo rin nitong 5 taon kung paano lumala ang lahat. Si Allah lang ang nakakaalam kung gaano pa ito lalala. Dapat magplano na kayo paano makakaalis. oo, sangayon ako sa kanya. Tingnan at pakinggan mo ang babaeng ito. Kaya sa tingin ko, alam mo, kung titingnan natin ito sa buong bansa, ganun ko na lang sasabihin. Nakakabahala talaga para sa akin bilang babaeng Muslim ang tumitinding Islamophobia ngayon. Alam mo, bilang inang may anak na babae, nakakabahala talaga ito para sa akin. Alam mo, Dalin mo yan sa Afghanistan, kung saan mas may appreciate ka raw sa pananamit mo. Pero sa totoo lang, kailangan mo ring takpan ang mukha mo ron. Pumunta ka doon. Hindi ko maintindihan. Tingnan nyo mga pare, hindi ito personal. Maaring masama loob nyo, pero hindi ito personal. Hindi talaga naghahalo ang mga kultura, lalo na ang dominanteng kultura. Kailangan magbigay daan ang isa sa isa pa. At hanggang sa puntong ito, ang kanduraning kultura ang siya nagbibigay o nagsasakripisyo ng sarili nitong mga halaga. Isa-isa, para bigyan daan ang mga taong ito. Sa tuwing pinipili mong ipikit ang iyong mga mata, para bigang daan ng isang barbariko at malupit na gawain tulad ng halal na pagkatay, may nawawala sa iyo. Ikinukompromiso mo ang iyong mga pinahahalagahan. Ang kanluran na nagdala ng feminismo at pagkakapantay-pantay sa atin. Itinaas nito ang kababaihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng kababaihan. Maaring sabihin ng ilan na baka yon ay isang pagkakamali. Hindi ko iniisip yon. Sigurado ako, totoo, hindi ko iniisip yon. Alam kong maraming tao sa kanan ang nag-iisip niyan. Ayokong lumaki ang anak kong babae sa lipunang hindi pinapayagan. Kahit may kakayahan at talino siyang maging punong ministro ng kanyang bansa. Ganoon ko ito nakikita. Hindi ganoon ang tingin ng mga taong ito. Sabi ng kanilang propeta, hindi magiging matagumpay ang isang bansa kung pinamumunuan ito ng isang babae. Isa itong Sahih Hadith. Karaniwang paniniwala ito. Hindi pwedeng maging babaeng khalifa. Kung kayo ay konserbatibo, lalo na sa kanduran, at ganoon din ang inyong paniniwala, baka may pagkakatulad kayo kay Muhammad. Kaya para sa akin, hindi ito magkasalungat. Hindi lang tugma ang kultura ninyo sa lipunang kanduranin. Walang personalan, gusto naming magtagumpay kayo. Pumunta kayo sa inyong bansang Muslim at mamuhay kayo ayon sa gusto ninyo. Walang home office ng UK na maglektura sa Afghanistan. Sa totoo lang, alam mo, dapat na siguro, maaring gawin natin. Hindi ako naniniwala na dapat tayong magbigay ng lektura sa mga bansang Muslim. Dahil wala tayong posisyon para sermunan ng iba. Kung ang sarili nating tahanan ay nasusunog. may mga anak akong lalaking inaalagaan ko lagi. Alam mo at alam ko maraming magulang ang nakakausap ko tungkol dito, tungkol sa pagtaas ng rasismo at pagkakawatak-watak. At ito ay Nagiging normal na ngayon sa kasama ang palad. Nakakalungkot pero sa mainstream, nagiging normal na ito.
Kailangan natin, kahit anong papel natin, kahit anong partido politikal natin, kapag nakita natin ito, kailangan nating punahin ito. At iyan mismo ang ginagawa ng marami sa atin. Kaya sa tingin ko, Hindi ito tatagal mga kaibigan. Kahit saan, makikita mong umalis na ang mga lokal na may mahuhusay, malalaki ang kinikita at malalaki ang ibinabayad na buwis. May ulat din tungkol dito sa Alemanya. At ang mga taong pumapasok ay walang-wala at mababa ang halaga. Kaya hindi, ayaw namin sa kanila. Sa tingin ko, tingnan mo, yan ang sinasabi ko. Kailangan nating baguhin ang kultura. Ipagbawal ang burka, hijab at niqab. Hindi siguro, ipagpaliban muna ang hijab. Ipagbawal ang halal na paggatay. Ipagbawal ang pagdarasal sa kalye. Ipagbawal ang pampublikong pagdarasal. Ipagbawal ang malalakas na loudspeaker. Yung mga sigaw ng Allahu Akbar sa loudspeaker. Ipagbawal ang pampublikong pang-aaral na yan. Gawing mas mahirap para sa kanila. Huwag basta ibigay ang lahat ng gusto nila. Simula ng pahirapan ng mga gawing Islamista nila. Marami sa kanila ang kusang aalis. At yung mga hindi aalis, sasabihin nila, Aha, nagbago na ang mga patakaran ng laro. Dami, ibig sabihin sila, ay kailangang makinig sa nangingibabaw na kultura. Kailangan nilang makinig, sumunod, at igalang ang mga kondisyon na inilalatag ng nangingibabaw na kultura. Napakasimple lang yan. Hindi ko iniisip na may mali doon. Kung hindi sila masaya, yung mga lumalabag, ipa-deport, parusahan o arestuhin. Walang dobling pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Hindi ko sinasabi na kailangang maging mahigpit ka sa kanila. Panindigan mo lang ang sarili mong mga halaga. Sabihin nating mahalaga sa atin ang kapakanan ng mga hayop. Mahalaga sa atin ang pagpapalakas ng kababaihan. Mahalaga ang malayang pagpapahayag. Narinig mo ba yon? Hindi New South Wales. Tahimik na binigyan ng pulisya ng South Wales ng kapangyarihan ang mga opisyal arestuhin ang sinumang sa tingin nila ay lumabis sa pagpuna sa Islam. Isang pulis ng South Wales ang magpapasya kung lumampas ako sa hangganan kapag pinupuna ko ang Islam, kahit ano pa man yon. Buti na lang pumasok ang Free Speech Britain at nagbanta ng demanda, kaya dapat sumali ka. Mga 50 bucks lang yata kada taon. Magaling sila. At dito sa Australia may Free Speech Australia din. Miyembro ako ron. Nagbanta sila ng demanda kaya umatras ang kabila. Palihim nilang sinusubukang ipatupad ang batas laban sa kalapastanganan para protektahan ang isang relihiyon. Hindi pwede, kaya huwag kang magkompromiso sa mga pinahahalagahan mo. Walang personalan. Mahalaga sa amin ang mga hayop at kalayaan sa pagsasalita. Ito ang aming patakaran at di kami magkukompromiso. Malaya kang mamuhay at makibagay dito. Malaya kang mamuhay basta't susunod ka sa aming mga batas at patakaran. Kung ayaw mo, nariyan ang pinto. Walang iiyak sa'yo. Ganon kasimple. Tingnan mo sila. Alis na kami sa UK. Mga pare, plano ba nating lahat na umalis ng UK at lumipat sa ibang bansa? Mukhang wala talagang benepisyo kung matatagal pa tayo dito. Lahat ng kaedad ko na nakakausap ko gusto na umalis ng UK. Ito na yun mga pare. Ito na yun. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ito na nga. Hindi ko rin alam kung gaano ito katotoo. Wala talaga tayong bilang na beripikado ng mga opisyal na sanggunian. Tingnan nyo, may isa pang video. Di ko kilala ang taong ito. Naisip kong patugtugin pero di ko ginawa. Sa kanluran, malaki ang kanilang pagkakamali. Kung Muslim ka ngayon sa kanluran, malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Kung Muslim ka sa kanluran at tingin mo ang pag-usbong ng far-right ay simpleng rasismo lang, nasa sarili kang mundo. Oo, may rasismo. Ang pagsasabing rasismo agad ang lahat ng takot sa imigrasyon o integrasyon ang dahilan kaya lumalaki ang mga ganitong kilusan. Dahil sa pananaw nila, hindi talaga nakikinig ang mga Muslim. Tinatawag lang natin silang racist at binabaliwala sila habang komportable ka sa sarili mong mundo. Ang ecosystem na sinasabing hindi pinagsasama ng tao, mga halal na tindahan, mosque at sariling komunidad. Sa labas nito, pansinin mong nagbabago na ang opinyon ng publiko. Maging ang mga batang Briton na lalaki sa multiracial na paaralan ay nagiging mas makabayan. At hindi dahil nagising lang sila isang araw at biglang nagdesisyong kamuhian ang mga minorya, kundi dahil nararamdaman nilang nagbabago ang kanilang bansa at walang pinapayagang magsalita tungkol dito. Kung tinatrato ng mga Muslim na rasismo lahat ng kritisismo, hindi nito napipigilan ang far-right, lalo pa itong lumalakas. Kapag nararamdaman ng tao na hindi sila pinapansin, doon sila nagsasama at nag-oorganisa. At pagdating ng panahon na magpasya, kayong makipag-usap sa kanila, baka huli na ang lahat. Huli na talaga. Tingnan at panurin mo, sa Switzerland lang to nangyari.
Switzerland, mga kaibigan, ang bansa ni Rajiv Hedra. Isang Muslim na lalaking sumaksak ng 3 tao sa Switzerland at hindi pa malinaw ang motibo ayon sa pulis. Sumigaw siya ng Allah Akbar. Itong tao, tingnan ninyo. Di ko alam kung pwede ipakita ang video. Allahu Akbar. Tingnan, papalapit siya na may dalang kutsilyo. Tingnan ninyo, parang walang laban ng mga tao. Pwede naman siyang dumiretso dito. Boom! Naka-headphone siya. Wala na talaga tayong tiwala sa lipunan ngayon. Nakita mo ba yung bagong video nitong weekend? Isang Brito na ipinanganak sa Pakistan ay basta lumapit at sinaksak sa leeg ang 17 anyos na babaeng Pakistani rin pala. Nagulat siya, parang si Irina Zarutska. Parang anong nangyari? Pagkatapos, tumakbo yung lalaki. Sa tingin ko, habang buhay na siyang may trauma. Naglakas loob pa ang pulis na sabihing hindi banta sa buhay o magdudulot ng malaking pagbabago ang kanyang mga sugat. Oo, totoo. Lampasal mo na lang yan. Nasaksak ka sa leg, pero nabuhay ka. Kaya magpasalamat ka. Ayos lang. Tingnan nyo, ito na ang bagong normal, mga pare. At parang ikaw pa ang nagkamali. Ginagawang parang ikaw pa rin ang mali. Ikaw pa rin ang mali dahil ayaw mo masaksak. Tinan mo, nangyari rin to sa Inglaterra. Ano ginagawa mo? Paaresto ka na. Umalis ka na, pare. Sinasabihan siya. Umalis ka, lumayas dito. Hindi malinaw ang dahilan. Pero halata namang siraulo siya. Hindi ko alam. May nangyari siguro. Nakikita rin natin yan. Ako, bihira na akong pumunta o hindi na talaga pumupunta sa mga nightclub na yon. Pero nung dati kaming pumupunta sa mga nightclub, alam mo yon? Minsan hindi ka papapasukin at maiinis ka sa mga bouncer na parang nagpa-power trip sila o kung ano man. Pero anong magagawa mo, bro? Hindi mo gagawin. Pupunta ka na lang sa iba. Oo, yan ang sibilisadong paraan. Pero magkakaiba kasi ang pinagmulan ng mga tao. Iba ang pananaw nila sa lahat ng bagay. Hindi lang sa ilan, kundi sa lahat. Kukunan kita sa kamera. Sige lang. Diyan mismo. Ilagay mo na 3, 2, 5. 5 sila. May lakad ako. Ano ang gusto mo? Malaman. Sa totoo lang, hindi ka naman. Isang recording at kailangan mong malaman kung sino ang kausap mo. Nanonood ka lang. Oo. Hindi ko balak ipakita sa yung video na to. Naghahanap lang ako ng iba pero ito ang lumabas. Tingnan mo, ito ang dinadagdag ng mga Muslim sa British society. Nasa labas ako ng pub na yun. Sana may halal na version ng ganitong pub. Grabe talaga to. May buong pub sa tabi nito. May buong pub talaga. Siguro ayos lang sa kanya kung kalahati lang, pero buong pub eh. Moshi, tama? At tingnan mo tong lalaki na to. Oo, tingnan mo tong lalaki na to. Sobrang grabe nila, bro. Paano nangyari to, bro? Paano? Subhanallah. Pare, kita mo kung gaano siya nagulat na may pub sa tabi ng mosque? Paano nangyari yon? Ayaw pa rin niyang sagutin kung paano nagkaroon ng mosque sa secular o kristyanong bansa at kung paano siya naroon. Paano nangyari yon? Magbabago na ang mga bagay. At nagbabago na nga. Kailangan talagang magbago. Wala silang sapat na bilang. Masyado nilang napaaga ang galaw nila. Hindi patas, bro. Respeto naman sana sa motion board. Magpakita ka naman ng respeto. Walang respeto. Sige, nandito sa akin ang isang Muslim. Ito ang aklat. May halimaw sa pub. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Galit siya sa ibang Muslim, sinasabi niya mga pare, tingnan niyo nangyayari. Gawa kayo ng paraan. Pasensya. Kailangan kong sabihin ito. Hindi kayo sapat para may gawin dito. Sa totoo lang, gusto ko pang ipagpatuloy nila ito at asarin ng mga lokal. Kaya mas tumitibay ang argumento natin dahil sa kanilang katangahan. Kaya gusto natin yon. Sa tingin ko, mangyayari rin yan at kailangan nilang bumalik. At naiintindihan ko na hindi mo pwedeng pilitin na palisin lahat ng Muslim. Hindi mangyayari yon. Kailangan nating maging praktikal. At kung ano ang katanggap-tanggap, kung ano ang politically katanggap-tanggap. Pinapahirap mo lang ang sitwasyon. Paano mo gagawin yon?
Hindi ka nagdi-discriminate. Hindi mo sila pinag-iinitan. Pinaninindigan mo lang ang prinsipyo mo. Yun lang. Sila na mismo ang aalis.